ako sa House of Bread. Maraming bread doon, magpo-provide sa akin si Lord. Isang maganda decision ni Naomi na ginawa, di po ba? Although tingin niya sa akin, mukhang pinarusahan ako ng Diyos, yung isip niya naman, nililid siya sa gustong gawin rin ng Diyos para sa kanya. Bubalik siya sa Bethlehem. Sinama niya pa si Ruth. Kaya sila hong dalawa, tingin natin sa simula ng chapter 1, mapangit ang resulta, nagiging maganda na ho sa chapter 2. Why? Because God is moving in their lives. The great giver is giving them the right, putting them on the right place at the right time. Palakpakan natin ng Panginoon. Let's continue reading. So, sabi natin kanina, balikan natin verse 3. And as it happened, she found herself working the field that belonged to Boaz. Tingnan nyo yung verse 4. Tingnan natin yung verse 4. While she was 17, babasa ron, while she was there. Hindi nyo nakuha yung joke ko. While she was there, saan? In the field of Boaz. Ano nangyari? Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. Nakita niyo na ho yun? Nakikita niyo po yung pagkilos ng Diyos dito? Pwede nung wala, nandun si Ruth, na mininuha ng mga tira, at kinukuha niya, pwede hindi po dumating si Boaz, kahit field pa po ni Boaz yun. Tingnan niyo yung kilos ng Diyos. While she was there, Boaz arrived. Sino naka-experience na nung ganun? Sa pag-apply niyo sa trabaho? Tama? Na-experience nyo na ho to? Sa mga ka-deal ninyo? O sa mga pangangailangan ninyo? Nandun ka sa lugar na yon, may darating? O wala ka na, may po-provide? Right place at the right time. Amen? Nag-guess nyo ako? Sino naka-experience? Yung mga kamay naka-experience na nun? So yun sa mga hindi pa, expect something from the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Amen. May nag-a-apply, sinamahan ko lang yung nag-a-apply, ikaw yung natanggap? Apply ka. Sige, samahan kita. Wala akong magawa. Apply, ikaw yung natanggap. Hindi ko lang sabi wala sa kanya yung right place at the right time ni Lord. Meron para sa kanya. Ikaw pa yung nagtagal. Ang dami pong ganun. Hindi po ba? Marami pong bagay. Oh. Meron kayo na-expect, hindi doon, pero meron gagamitin iba. Yung po yun. Boaz arrived while she was there. Amen? Habang, kung nasan ka, sa right place at the right time, doon ka nilagay ni Lord, darating yung Boaz mo. Amen? Sino ba nag-expect ng Boaz dito? Amen. Hallelujah. Arrived from Bethlehem. The Lord be with you, he said. The Lord bless you, the harvester replied. Then Boaz asked his foreman, who is that girl over there? Anong pangalang Ruth? Sweet, ano? Beauty. Beauty and? Personality. Personality. Beauty with personality. Hindi lang puro beauty, may personality. Kaya malayo pa lang si Ruth, kahit na nakadamit ng pang-ordinaryo lang, aba si Boaz sabi, woo! Sino yun? Sabi niya, malapitan nga yung aking mga harvester. Sino yung girl na yun? Tingnan niya, dito pa lang nabuo na po yung love story. And the foreman replied, she's the young woman from Moab who came back with Naomi. Boom! Naomi! Asawa ni Elimelech! Dinagdag ko na lang mo yan. Mamaya kasi makita natin. Kilala ko yan, kamag-anak ko yan. Verse 7, she asked me this morning if she could gather grain behind the harvester. She has been hard at work ever since, except for a few minutes rest over there in the shelter. Sabi nung masipag yan. Pero manginginuha siya, masipag, hindi yung papetek-petek lang. Wala naman. Diba? Hindi, talagang ini-scrutinize niya yung mga natitira. Gusto ng mga may-ari na gano'n, yung mga nanginginuha. Ano ba yung salita ko po? So tuloy po natin. Tingnan po natin, yung Diyos na God who is at the right place at the right time, marami pong Bible verses tayong makikita. Tingnan natin yung Psalm 37, verse 23 and 24. Sabi rito ng Lord, ng psalmist, the steps of the godly are directed by the Lord. By whom? Lord. The Lord. He delights every detail of their life. Pastor, depende ako godly. You receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Jesus is godly, you are godly also. Your position, you are righteous. So ang Lord delights in every detail of your life. May mga tumanggap ba sa Panginoon dito? Amen. Detalye po si Lord. Salamat sa mga naganon sa buhay mo. Hindi siya detalye na hinahanap yung mga mali mo, yung gusto niyang
magbigay siya ng pagpapala, o kung meron siyang gustong ayusin, siya ikabubuti mo rin yun. Amen? Though they stumble, godly stumble, sabi dito, they will not fall. For the Lord holds them by the hand. Sino nakahawak? Ikaw? Si Lord ang may hawak sa'yo. The Lord holds them by the hand. At pag si Lord po humawak, hindi nagbibitaw. Hindi nangiiwan si Lord ang nagbibitaw. Dahil anak niya, nagdesisyon kang tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, hawak niya ang kamay mo. Proverbs 16:9, sabi dito, we can make our plans. Sabi ng Bible, pwede kang gumawa ng plano. But God has the editing right. Sabi ko ng isang phrase. But the Lord determines our what? Steps. Magplano ka. Pero kung hindi yan ang plano ni Lord, idadirect ka niya sa tamang plano. Praise God. Isaiah 48 verse 17, this is what the Bible says. This is what the Lord says. Your Redeemer, the Holy One of Israel, says, I am the Lord God, your God, who teaches you what is best for you. This afternoon, this morning, the Lord is teaching us what is best for us. Ano yun? Trust Him. Amen? Who directs you in the way you should go. Isaiah 48 verse 17. Isaiah 58:11, ito pang sabi, the Lord will guide you sometimes. Always. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land, and He will strengthen your brain. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Palakpan po natin ang Panginoon. Ganda po nito. Di po ba? Self-explanatory. Always, the Lord will guide you. And He will make things better for you. Yun po ang Diyos natin. 48, verse 14 ng Psalms. For this God is our God. Who's your God? He's your God. Amen? Forever and ever. He will be our guide even to where? To the end. Hindi kayo iwanan. Kaya sabi ni Lord, I will never leave you nor to forsake you. Who said that? Jesus. The Lord Jesus said, I will never leave you nor to forsake you. Yun po ang nangyari kay Naomi. When she decided, Lord, sa'yo na ang buhay ko. At majority po sa atin yun ang ginawa. Tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. So He will put you, He will guide you in the right place at the right time. Amen? Amen. Ito pa, nung nandun na siya sa right place at the right time, let's see what the great giver did. He's the giver of favor. Sabi natin favor. Another word for favor is grace. Amen? Grace ng Panginoon. Verse 8 ng chapter 2 up to 13. Boaz went over and said to Ruth, listen, my daughter, stay right here with us when you gather grain. Don't go to any other fields. Oh, ganda. Kung nag-a-apply ka ng trabaho, sabi na, huwag ka na mag-apply sa iba, tanggap ka na. Yung pang CEO ba to? CEO. May-ari eh. Tanggap ka na. Huwag ka na mag-apply sa iba, dito ka na. Simula ka na, regular ka na kagad. Sabi dito, don't go to any other fields. Stay right behind the women working in my field. So, sabi pa rito, verse 9, see which part of the field they are harvesting, and then follow them. Kung saan sila nag-harvest, sumunod ka lang. I have warned the young men not to bother you. Maganda ho eh. Siyempre, mga worker, di po ba? Mga construction worker, nakita ba may dumalang babae? Di po ba? Para mga ibon. Ay, dami yung ganun, di po ba? Sabi niya, mga boys, behave. Ako yan, hawak ko yan. Amen, crush ko yan. I have warned the young men not to bother you. And when you are thirsty, help yourself to the water they have drawn from the well. Totoo sa mga Kristiyano. Amen? Ay, ang dami ko. Ako, personally, experience ako eh. No, wala akong papabuti ng ipin. Nagpunta ako sa EU. Meron kakilala yung kapatid ko doon. Nagpunta ako. Eh, wala na yung kakilala ko. Umuwi na pala. May babae doon lumabas. Sabi, ano yung hintay mo? Sabi ko, may hintay po akong hindi pa ako lumalabas. Ano pa? Sige, ano kilala ko? Sige. Kaya lang umuwi na siya eh. Bakit? Kasi pinapunta niya ako. Meron magpapabunot akong ipin sa kanya. Libre, mga estudyante. No? Talaga mahilig sa libre. No po? So, to make the long story, sabi niya, may puno na yung, di ba may puno na kung pala sila? May puno na yung aking mga, mga required na ganito, na ipin kung saan. Pero sige, sabihin ko na lang sa boss ko, ay sa teacher ko, tara, pas. Hindi ko kilala yun. Tapos habang
Shih Tzu yung maganda. Ay, Shih Tzu. Babae po yun. Habang inaano niya yung, sige na pugihan din sa akin. Left. To make the long story short, sabi niya, Sir, sabi niya gano'n, ang tindi pala ng ipin mo. Nahirapan daw siya, tinawag niya pa yung teacher niya, yun ang nagbunot sa akin. Teachers pa ho, purihin ng Diyos, yung pa ho. So, ang tindi mo ng ipin ko, no? So, praise God. So, kita yung mga kilos ng gano'n ng Diyos. Amen? Isa pa ho, sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, pagkatapos, alam mo, wala na, hindi ko na kailangan yung ipin mo. Sabi niya gano'n. Ayos na ako, hindi na kailangan, mga special na ano eh. Pero dahil nakita ko sa mukha mo, mabait ka eh. Kaya, sabi ko, mukhang mo mabait ba ako? Mabait mo ba ako? Mukha. Pero alam niyo po, hindi yun ang pumasok sa akin na nagyabang ang bait-bait ko. Kasi nakita ko, ay, kasi kasama ko si great giver, yung great God ko. College pa ho ako niyan. At nakita ko po yan hanggang ngayon sa buhay ko. Amen? At hanggang ngayon po, hindi po nagbabago. Amen? He is the God of favor. Andiyan ang Diyos mo, laging may pabor sa iyo. At lagi sa bubuti at kaayos mo yan. Amen? Kaya kung may naayos ang Lord, patuloy ka lang, Lord, ayusin mo ko. At ang pag-aayos ng Panginoon, hindi pagpaparusa tulad na sinasabi ni Naomi, Miriam ako ng Miriam, ni Naomi, na tawag niyang Mara. Amen? Para sa ikabubuti ni Naomi itong bagay na ito. So, tuloy mo natin, verse 10. Ruth fell at his feet and thanked him warmly. Why are you being so kind? Why favor? Sabi niya ganon. She asked, I am only a Gentile. I'm a foreigner. Maganda pong reaction sa mga gumagawa sa atin ng pabor. Magpasalamat tayo. Lalong-lalo sa ating Diyos. Salamat, Panginoon. I don't deserve it, but because of your favor. Meaning ng favor or grace, you get what you don't deserve. Amen? Kaya sasabihin mo, Lord, I don't deserve this, but I will enjoy it. Amen? Sabihin nga natin, I don't deserve it, but I will enjoy it. Verse 11, yes, I know, Boaz replied. Alam ko, foreigner ka. But I also know about the love and kindness you have shown your mother-in-law since the death of your husband. I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers. Christian, alam din ni Lord yung mabubuting yung ginagawa. Kaya hindi natin binabaliwala yung mabuting ginagawa. Alam ni Lord yan. At ang Lord, handang magbigay pa ng mas maraming favor sa iyo. Amen? Hindi mo ginagawa yung mabubuting gawa para ikaw ay makuha mo yung favor ni Lord. Kaya mo ngayon natatanggap yung, kaya mo ngayon ginagawa yung mabuting yon ay para, pasalamatan yung mga favor na ginawa sa atin ng Lord. Are you with me, church? Amen? Ay, gagawa pa ako ng mabuti para matuwan-tuwa sa akin si Lord. Tuwan-tuwa na sa iyo si Lord. Yung lang decision mo na, Lord, kayo na ang Panginoon ko, tuwan-tuwa na si Lord eh. Ngayon, nakita ng Panginoon yon, ang pagpapala, magpaplow sa iyo patuloy. Palakpakan natin ang Panginoon. Verse 12, May the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully. Verse 13, I hope I continue to please you, sir, she replied. Ganda pong response sa Panginoon. So Lord, dahil sa favor mong tinatanggap ko, eto ngayon, patuloy akong maglilingkod sa iyo. Patuloy akong kakanta sa iyo. Patuloy kitang papupurihan. Patuloy kong gagawin yung gusto mong pagawa sa akin. So hindi ka na gumagawa ngayon para ma-please si Lord. Na-please mo na si Lord. Amen? Sa Lord, patuloy pa rin akong maglilingkod sa iyo ngayon. Tamandam ako yung pagpapala. Amen? You have comfort. I hope I continue to please you, sir. She replied, you have comforted me by speaking so kindly to me, even though I am not as worthy as your workers. Ganun po ang Diyos, di po ba? Minsan tingin natin, naku, Lord, dapat mo ako sinasabihan yan. Amen? Lagi nga ako nagda-doubt. But the Lord believes you. Na kahit nagda-doubt ka ngayon, mananampalataya ka sa Panginoon. Amen? Nakukuha niyo po ako? So tingnan natin yung point of view ni Lord, wag yung point of view natin. Pag tinignan mo yung point of view mo sa sarili mo, wala eh. Lahat sasabihin mo, walang pag-asa eh. Pero yung sa Diyos, may pag-asa. Amen? Verse 14, at lunchtime, Boaz called to her, let's have lunch. Amen? Come over here and help yourself to some of our food. You can dip your bread in the wine if you like. What bread? Hindi po ba? What wine? Hindi, tagal na ako hindi nakakatikim yan. Mahirap lang kami. Pero sabi rito, you can dip your bread. It is not Boaz bread. Now is your bread. And if you like, dip it on the wine. So she sat with his harvester, and Boaz gave her how many? Food. Gave her food, how many?
more than she could eat. Yan ang kayang gawin sa atin ng Panginoon. Boaz is just like our kinsman's redeemer. He's our redeemer like the Lord Jesus Christ, na pwede mag-provide at mag-supply sa atin. Are you learning, church? Amen? Medyo mahaba lang tayong konti po. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men, let her gather grain right among the sheaves without stopping her overflow. And pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Aba, people, yung mga ano kunwari nalalaglag ha, laglagan nyo siya talaga. Na-experience nyo na ho yun? Hindi dahil may nandadaya, talagang, ito mo, apa, ano itong nararamdaman ko? Sobra-sobra. Amen? Kayang gawin ng Panginoon. Kung ginawa yan kay Ruth, ginagawa na yan ng Panginoon sa iyo ngayon. Amen? Let her pick them up and don't give her a what? Wow, yun ang favor ng Lord, hindi mo pinaghihirapan. Are you with me, church? Gusto natin minsan pinaghihirapan natin yung blessing ni Lord eh. Ang blessing ni Lord, hindi pinaghihirapan. Look at Ruth. Hindi niya pinaghihirapan. Andun lang siya, sumunod siya sa Panginoon, itong binibigay kong buhay ko sa iyo. Sabi niya, andito ngayon, nililid ng Panginoon yung kanyang paa. Andun siya sa right place at the right time. Favor will flow sa buhay. Stay where the Lord wants you to be with. Amen? Amen, church? Amen. Verse 19. Verse 17, hindi ko na binasa para mabilis. Verse 19, umuwi na ho siya eh. Sabi niya, nawala ko, ano? Baka ano lang. 19 niya, hindi ko na lang nabasa. Ayun ako, nakagada siya, dami niya na uwi. Uwi mo siya sa bahay. Sabi niya, Naomi! Swerte! Swerte tayo! Ay, swerte, hindi mo swerte. Pabor ng Diyos. Bless tayo. Kasi, ganito, kinento niya na ho yung pangyayari. At pinakita niya, look, Naomi, tingnan mo to. Sabi niya, sa verse 17, tingnan mo nakuha ko. Halos isang sako na ang nauwi kong sa barley na pwede natin gawin tinapay. Kaya sabi sa verse 19 ni Naomi, so much, Naomi exclaimed. Aba, nagbago na, naging pleasant na naman ang mukha ni Naomi. Dati ko, talagang, nakasimangot na. Yung poker face, poker face siya. Pero ngayon, sabi niya, wow, so much! Where did you gather all this grain today? Where did you work? May the Lord bless the one who helped you. So Ruth told her mother-in-law about the man in whose field she had worked. And she said, the man I worked with today is named Boaz. Tingnan natin. May the Lord bless him, Naomi told her daughter-in-law. He's showing kindness to us as well as your dead husband. That man is one of our what? Closest relative. One of our family redeemers. Amen, yan ang magre-redeem sa atin. Isang batas, medyo mahaba po. Itong batas na ito, nakabatas po ito para sa benepisyo ng mga widows na nagkautang-utang, na ibenta nung buhay ng lalaki, yung ari-arian, at namatay ito, at wala na hindi na makiklaim. Ito ngayon na magkiklaim. Isang buhay na mapumangit dahil sa namatay yung asawa, abang Diyos po nagbigay ng provision. Na may magre-redeem sa family nito. Amen. At yun po ang Panginoon, sa atin po ngayon, tayo ni-redeem ng Panginoon, at siya po ngayon na magdadala sa atin ng mga bagay nito. Tuloy lang po, bilisan na natin. Then Ruth said, what's more, Boaz even told me to come back and stay with his harvester until the harvest, entire harvest is what? Completed. Ang ganda pong favor, hanggang matapos. Verse 22, this is wonderful. Aba, may tumatawag sa kanya dating Naomi. Naomi, ibig sabihin nilang Naomi, wonderful, wonderful. Di po ba? Yun po, ibig sabihin ng Naomi. Ngayon, sabi niya na, this is wonderful. Bumalik na po kay Naomi yung kanyang pagkakadati, pananaw sa buhay. Wow! So much! This is wonderful. Do as he said. Stay with this worker right through the whole harvest. You will be safe there, unlike in other fields. Sinabi rin yun eh. Inulit niya lang. Nabi na ho ni Ruth, ni Boaz. So Ruth worked alongside the women in Boaz field and gathered grain with them until the end of the barley harvest. Then she worked with them to the wheat harvest too. Aba, bonus pa, barley harvest. May meron pang wheat. Ang haba, ano po. But all the while, she lived with her mother-in-law. Maganda pong story. Pero hindi pa ako natapos ang story, kalahati pa lang. Meron pong 3 and 4 next week. But let us look.
yung si Boaz is just a typology of the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ also is our kinsman's redeemer. He called us His brothers and His sisters. Remember last week? And ito yung tingnan natin. Kung si Boaz po is the giver of right place at the right time, at saka favor, yun din po ang Panginoong Jesus. That's why we called Him the Great Shepherd, right? Anong ginagawa ng Great Shepherd? He will lead you into the place of green pasture. Right place at the right time. Amen? He will feed you. He will comfort you. Psalm 23. He is also called Lord. Ibig sabihin ng Lord, manager. Ibig sabihin, He will manage your life. We called Him Lord. Amen? We called Him, anong ibig sabihin ng Lord is owner and master. Since He is your owner, He will continue to provide for you. Amen? He will bring you to the place that is right and on the right time. Amen? And you will experience His full favor in your life. Bakit natin na-experience ito ngayon tulad ni Ruth? Because of the Lord Jesus Christ. Bakit natin na-experience? Yan po yung binabasa ko sa inyo kanina. Kaya sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, at matatapos na po tayo, sabi dito, trust in the Lord. Sabi natin, trust in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust in the Lord. Trust in the Lord. With all your heart. Do not depend on your own what? Understanding. Verse 6, seek His will in all you do. And what? He will direct your path. Sabi ng Living Bible, He will crown your effort with success. Ang ganda po, ano? Kaya pala sabi ni Lord kay Jairus, ang sabi ni Lord kay Jairus, Mark 5:36, but Jesus ignored their commands and said to Jairus, don't be afraid. Ano sabi niya? Don't be afraid, just trust me. Luke 8:50, but when Jesus heard what had happened, he said to Jairus, don't be afraid, just trust me, and she will be all right. Trust the Lord. Amen? Kung si mga yan mukhang Naomi o Mara, wag Naomi, Mara. At yung tingin mo sarili mo, Mara. Bitter. Di po ba? May Diyos na nagsabi, trust me. At siya magdadala sa iyo sa tamang lugar at yung pabor niya mag-overflow sa mga. John 14 verse 1, don't be troubled. You trust God. Ulitin ko po. Don't be troubled. You trust God. Now, trust in me. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If you want to experience what's Ruth and Naomi experience sa chapter 2 ng book na ito, amen? Trust Him. Nagsimula yung kay Ruth. Sabi niya, yung Diyos mo, kung di man ganun ang pananaw mo sa Diyos mo na pagpapalain ka, Diyos ko pa rin yun. At doon po nagsimula ang lahat. Pagbalik nila sa Bethlehem, kita natin, ginabay ang paa ni Naomi at tumigil sila ron at ang Diyos ay nagpadala ng kinsman's redeemer. 2,000 years ago po, may pinadalang kinsman's redeemer. Yun po ang Panginoong Jesus. Kaya yung katayuan natin na na-experience kayo ni Naomi at ni Ruth, pwede mo ma-experience na yun. Kung magdidesisyon ka, Lord Jesus, you will be my God. Will be my king. Kung dinesisyonan mo na yon, baguhin mo ang pananaw mo tulad ni Naomi. Maging Naomi ka, huwag ka maging Mara. Huwag mo isipin ang mga negative na nangyari sa iyo sa nakaraan. Ang isipin mo yung kayang gawin sa iyo ng Panginoon. Ang plano sa iyo ng Panginoon ay maganda. Amen? Yung po pag-uusapan natin dahil naging maganda ang resulta nito sa end. Next week yun ang pag-uusapan natin. Yung magandang patuloy na resulta nangyari kay Ruth at kay Naomi. For now, pag-usapan natin, nagtitiwala ka ba sa Panginoon na kaya niyang gumawa? Kung nagtitiwala ka, manatili ka kung saan kanilagay ng Panginoon, at expect mo yung favor ng Panginoon. Expect favor from the Lord. You deserve it. Because Christ make it deserved for you. He do it for you. He's the deserving one. Kaya mo na-experience yung mga bagay na yan. Amen? Tayo po natin tumayo, tayo mananalangin.